So hello no, ngayon no, nabalitaan naman natin no yung lindol na 7.8 earthquake no na tumama doon sa General Santos dito sa Mindanao no. No so napakalakas nun. Isipin mo 7.8 magnitude. Noong unang panahon, yung anong taon yun, yung bago mag Yolanda ata yun or after Yolanda ba yun? Tumama dito sa Bohol at saka sa Cebu yung 7.2 magnitude na lindol dito sa Bohol at saka sa Cebu, di ba? Naalala nyo nun. So, kung napakalakas nun. So, mas malakas pa itong 7.8 magnitude dito sa tumama sa General Santos. No, so, malakas yun, di ba? So, bakit nga ba nangyayari ito? So, ayon doon sa kasulatan no, dito sa sulat ni Job, no? So, sinabi ng Panginoon no, na makapagpalindol ka ba no, na kayang yanigin no, kung saan yung mga masasama no, nagsilabasan sa kanilang mga lungga. No, so, alam nyo kasi, every time na gumagawa tayo ng kasalanan, kumbaga para tayo na rin kumbaga yung nagtatawag ng sarili nating libingan no ng mga kasi nangyayari kasi itong mga bagay na ito every time na tayo ay lumalayo sa Diyos. No, patuloy tayong gumagawa ng kasamaan, yung mga bagay na hindi niya kinalulugdan. So kung ano yung, 'di ba, ayon nga sa kasabihan, 'di ba? Kung ano yung itinatanim mo, yun din yun ang aanihin mo. So kung magtatanim ka ng masama or kasamaan, bagyo ang aanihin mo. Yun ang sinasabi dito sa Biblia. So dapat nating bantayan no, ang ating mga ginagawa kasi every time na gumagawa tayo ng kasamaan, every time na lagi tayong gumagawa ng hindi maganda sa ating kapwa o sa ating Panginoon na hindi kaya-aya. In short, no, if you're living in unholy life, no, so every time na gumagawa tayo ng hindi mabuti, na hindi maganda, masama o kasamaan, tayo mismo ang tumatawag ng mga kalamidad na dumating sa ating buhay. Bagyo, lindol, gira, gutom, or ano paman. Nangyayaring itong mga bagay na ito dahil sa walang tigil no, na paggawa ng kasamaan ng bawat tao. So, re-reflect pa rin sa atin. No? So, babalik pa rin sa atin kung ano yung mga ginagawa natin. No? So, maraming mga tao na even mga Christian. So, isipin mo, naalala niyo yung sa panahon na sinabi ni Abraham sa Panginoon nung wawasakin na ng Diyos yung Sodoma at saka Gomora. Nung nagtanong ang Panginoon ng 50 yata yun, no, na tao, kung makikita ang 50 na tao na may takot sa Diyos or naglilingkod sa Panginoon, wawasakin mo pa rin ba ang isang bansa? So sabi ng Panginoon, hindi niya wawasakin. So ngayon hanggang sa dumating siya doon sa 10 tao na sinabi niya, no, na kung halimbawa may 10 tao na makikita ka na tao na may takot sa iyo, naglilingkod sa iyo, kilala sa iyo, wawasakin mo pa rin ba yung bansa na yan? So ano pa sabi ng Panginoon? Kung may makikita siyang taong matuwid, 10 taong matuwid, hindi niya wawasakin. No, hindi niya wawasakin. Napapansin niyo, winawasak niya pa rin ang isang bansa. So nangangahulugan, walang matuwid kahit isa dyan sa mga lugar na yan. Sa daling salita, ako, taga General Santos ako. Tumama yun doon sa lugar ko mismo. So sa awa ng Panginoon, wala namang nangyari doon sa amin. Even crack no, sa awa ng Panginoon. So sa lakas ng lindol na yun, siguro guguho na yung bahay ko. Pero yun, sa awa ng Panginoon, wala naman daw. No? So napapasalamat pa rin ako. Unlike doon sa iba no, na hindi talaga maganda yung nangyayari. No? So ngayon dito ako sa trabaho, so malayo ako. No? So kailangan pa rin tayo talagang mananampalataya. Higpitan yung pananampalataya natin kasi nga every time na gumagawa tayo ng kasamaan, babalik at babalik sa atin yan. Re-reflect at re-reflect sa atin yan. Tayo rin ang kumbaga tumatawag na sarili nating libingan. Tayo ang tumatawag ng mga kalamidad. Tayo ang tumatawag ng bagyo, lindol, gira, gutom, o ano pa mang kaguluhan na dumating sa atin. Baha, o ano pa man, no, na siyang papatay sa million of tao. Or libo-libo tao, 100 of tao. Ganon. Every time na gumagawa tayo ng kasamaan. Ayon sa Biblia, kung gagawa ang isang tao ng kasamaan, di ba? Walang mangyayari sa kanya, kundi ang Diyos mismo magpoprotekta sa kanya. Kahit pa maraming mga pagsubok ang kanyang haharapin. No? Ang Diyos pa rin ay kasama niya.
no, even though. So kung mangyayari man ang ganitong mga klaseng mga kalamidad, ang Diyos pa rin ang magpoprotekta doon sa mga taong nagmamahal sa Kanya. No? So lagi nating babantayan lagi ang ating mga sarili. No? So iwasan po natin kung maaari, no, na iwasan po natin yung mga kasamaan kasi re-reflect po talaga sa atin yan. Gagawa ka ng isang kasamaan, times 2, times 3, babalik sa iyo yan. Every time na tumama ang isang mga ganitong klaseng kalamidad, maraming mga tao no nagsiiyakan, mga anak ko, mga ganito, ganyan, bahay ko, anak ko, ganito, ganyan. Pero alam mo ba ang katotohanan? Isa sila sa tumatawag ng mga kalamidad na yan. Hindi nila tinatawag yan, kundi ang pagtawag niyan sa pamamagitan ng kasamaan. Every time na hindi tayo kumikilala sa Panginoon, isa itong pagdidisiplina ng Diyos para sa isang mga anak, para sa kanyang mga anak. Kung ikaw ba, may isang anak na gumawa ng kasamaan, ano bang gagawin mo? Hayaan mo lang ba siya? Siyempre, didisiplinahin mo siya. Ang isang pamalo ay hindi nakakapatay sa isang tao, kundi nakakadisiplina sa isang tao upang siya ay magiging matuwid. Kung hindi mo papaluin ng isang tao o ang anak, hindi yan magiging matuwid, hindi niya makikilala ang kanyang kasalanan. So sa daling salita, sa ganitong mga bagay, isa itong mga, kumbaga tayo ay pinapalo lamang ng ating Diyos upang tayo ay kumikilala na tayo ay nagkakasala at lumayo sa Kanya. Upang tanggapin natin siya, magbalik tayo sa Kanya, kasi nga ginawa niya ito dahil sa pagmamahal niya sa mga tao sa lugar na yan. Hindi lang sa lugar na yan, kundi sa iba pang mga bansa. Sa isang lugar, sa ibang lugar, ibang city, ibang isla. No, so lagi natin tatandaan na every time na gumagawa tayo ng kasamaan, tayo mismo ang nagtumatawag ng mga kalamidad. So tayo rin ang maghihirap. Kung ano ang itinatanim natin, kung magtatanim tayo ng kasamaan, bagyo ang aanihin natin. So lagi natin tatandaan yan. No, huwag nating sayangin ang buhay na ito. Kasi dito sa mundong ito, ang buhay natin, temporary lamang at lilipas. At darating yung araw, lilisan tayo. Dayo lamang tayo dito sa mundong ito at wala tayong mapapala. Kahit pa anong yaman mo, ang ganda ng bahay mo, bagara sa sasakyan mo, uuwi ka pa rin na walang dala. Tulad ng ipinanganak ka dito sa mundong ito na walang dala, babalik ka sa judgment, wala ring dala. So darating yung panahon na yan. No? So lagi natin siyang uunahin sa lahat ng oras. Kasi ang Diyos laging nakatuon sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi lang siya Diyos, God of love. He is a God of consuming fire. No? God of mercy, God of love. He is also a God of consuming fire. No? So, mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa. O kung gusto nating mga panalangin, kung gusto nating mga biyaya, panalangin, tanggapin natin siya at mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Ngunit kung ayaw mo mamuhay sa kanyang kalooban, tumatawag ka na sariling kalamidad. No, na siya magpabagsak sa iyo or sa pamilya mo or sa isang bansa na maraming mamamatay. So hanggang dito na lang yan. God bless everyone.